Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad. Noon o ngayon? Sabihin kung ang larawan ay nagpapakita ng noon o ngayon. Ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Ano ang mas maganda sa kalagayan ng komunidad ngayon? Bakit nagbabago ang isang komunidad? Mga bata, habang tayo ay lumalaki, napapansin din nating nagbabago ang ating paligid. Ang mga pagbabagong ito ay tanda ng pag-unlad ng ating komunidad. Sa ating aralin ngayon, aalamin natin ang iba't ibang pagbabagong naganap sa ating komunidad at kung paano ito nakatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ang komunidad? Ang komunidad ay isang lugar kung saan magkakasamang naninirahan ang mga tao. Dito matatagpuan ang ating tahanan, paaralan, simbahan, palengke, at iba pang mahalagang lugar. Ano ang pagbabago? Ang pagbabago ay ang pag-unlad o pagkakaiba ng isang bagay mula noon hanggang ngayon. Hindi lahat ng pagbabago ay agad napapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon ay makikita natin ang malaking kaibahan. Mga pagbabagong naganap sa komunidad. Mas maayos na mga kalsada. Noon, mabato at maputik. Ngayon, may semento at mas ligtas sa paglalakbay. Mas maraming paaralan. Nadagdagan ang mga silid-aralan. Mas maraming batang nakapag-aaral. Pagkakaroon ng health center o ospital. Mas madaling magpagamot at mas mabilis ang serbisyo sa kalusugan. Mas maayos na sistema ng transportasyon. Mas maraming sasakyan, mas mabilis ang pagbiyahe. Pag-unlad ng palengke. Mas maraming tindahan at mas maraming produktong mabibili. Bakit mahalaga ang mga pagbabagong ito? Ang mga pagbabagong ito ay nagpapaganda ng ating komunidad. Nagpapadali ng ating pamumuhay. Nagpapabuti ng kalusugan.
nagpapalago ng kabuhayan. Ano ang nagbago? Sagutin ang mga tanong. Ano ang pinakamagandang pagbabago na napansin mo sa inyong komunidad? Paano nakatutulong ang bagong kalsada sa mga tao? Bakit mahalagang magkaroon ng health center? Ano ang maaaring mangyari kung walang maayos na kalsada? Paano ka makatutulong sa pagpapanatiling maayos ng inyong komunidad? Ang komunidad ay patuloy na umuunlad sa tulong ng pagtutulungan ng mga mamamayan at mga pinuno. Bilang batang mamamayan, mahalagang pangalagaan natin ang mga pagbabagong ito upang magpatuloy ang pag-unlad ng ating komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Napansin mong may bagong parke sa inyong barangay. Ano ang dapat mong gawin? Kung ikaw ang punong barangay, ano ang uunahin mong proyekto? Ano ang pakinabang ng maayos na kalsada? Paano ka makatutulong sa pag-unlad ng inyong komunidad? Bakit mahalagang malaman ang mga pagbabagong nagaganap sa komunidad? Gawin natin, isulat ang tama o mali. Ikalawang araw, paggawa ng timeline ng mga simpleng pagbabago sa komunidad. Ayusin ang timeline. Gamit ang larawan, ayusin ang pagkakasunod-sunod nito. Una, maputik na kalsada. Sumunod na nangyari, ginagawang kalsada. Pagkatapos, tapos ng sementadong kalsada at nagagamit ng maayos ang kalsada. Bakit mahalagang malaman ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Ano ang tawag sa pagsasaayos ng mga pangyayari ayon sa panahon? Mga bata, ang ating komunidad ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangyayari ng sabay-sabay. May tamang pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Ngayong araw, matututuhan nating gumawa ng isang simpleng timeline tungkol sa mga pagbabagong naganap sa ating komunidad. Ano ang timeline? Ang timeline ay isang guhit o talaan na nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa panahon.
Ito ay tumutulong upang madaling maunawaan kung ano ang nauna at ano ang sumunod. Mga bahagi ng timeline. Simula, gitna, katapusan o ang kasalukuyan. Halimbawa ng timeline. Timeline ng pagbabago ng kalsada. Noong taong 2020, maputik ang pangunahing kalsada. Noong taong 2022, sinimulan ang pagsesemento ng kalsada. Noong 2024, natapos ang sementadong kalsada. At nagkaroon din ng mga street lights. At taong 2026, mas ligtas at maayos ang paglalakbay. Timeline ng pagbabago ng transportasyon. Noong taong 1970, paggamit ng mga kalesa. Noong taong 2000, nagkaroon ng mga jeep at bus. Noong taong 2015, paggamit ng mga tren at eroplano. At ngayong taong 2026, mabilis at maayos na transportasyon. Bakit mahalaga ang timeline? Una, naiintindihan natin ang kasaysayan. Pangalawa, nakikita natin ang ating pag-unlad. Pangatlo, natututuhan natin ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Pang-apat, napahahalagahan ang mga pagbabago. Pang-lima, naaalala natin ang mahalagang pangyayari. Ayusin ang timeline. Lagyan ng bilang ng 1 hanggang 5 ang tamang pagkakasunod-sunod. Una, maputik ang daan. Pangalawa, naisemento na ang kalsada. Pangatlo, nagkaroon ng street lights. Pang-apat, nagkaroon ng magandang parke. At pang-5, naging maayos at ligtas. Ang timeline ay isang paraan ng pagsasaayos ng mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa pamamagitan nito, mas madaling makita at maunawaan ang mga pagbabagong naganap sa ating komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. May proyekto kayong gumawa ng timeline ng inyong barangay. Ano ang una mong gagawin? Bakit mahalagang ilagay sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari? Ano ang maaaring ilagay sa timeline ng komunidad? Ano ang pakinabang ng paggawa ng timeline?
Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa mga pagbabagong naganap sa inyong komunidad? Gawin natin gumawa ng simpleng timeline. Ikatlong araw, pagpapakita ng mga natutuhan tungkol sa mga pagbabagong naganap sa komunidad. Basahin natin. Ang mahusay na presentasyon ni Sofia. Nagkaroon ng araw ng makabansa sa klase ni Ginang Cruz. Bawat mag-aaral ay inatasang gumawa ng maikling presentasyon tungkol sa mga pagbabago sa kanilang komunidad. Gumawa si Sofia ng poster na may mga larawan ng kanilang barangay noon at ngayon. Sa harap ng klase ay sinabi niya, "Noon ay maputik ang aming kalsada. Ngayon ay sementado na ito, kaya mas ligtas ang paglalakad. Nadagdagan din ang aming health center at parke, kaya mas maginhawa ang aming pamayanan." Malinaw siyang nagsalita at ngumiti habang nagpapaliwanag. Masayang pumalakpak ang kanyang mga kaklase. Sinabi ng guro, "Napakaganda ng iyong presentasyon dahil malinaw, maayos at puno ng mahalagang impormasyon." Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ipinagawa ng kanilang guro? Ano ang ginamit ni Sofia sa kanyang presentasyon? Bakit naging matagumpay ang kanyang presentasyon? Mga bata, marami na tayong natutuhan tungkol sa mga pagbabagong naganap sa ating komunidad. Sa pamamagitan ng ating presentasyon, matututuhan din ng ating mga kaklase ang kahalagahan ng mga pagbabagong ito. Ano ang presentasyon? Ang presentasyon ay ang malinaw na pagbabahagi ng impormasyon sa ibang tao gamit ang pagsasalita, larawan, poster, timeline o iba pang kagamitang panturo. Layunin ng presentasyon. Una, maibahagi ang natutuhan. Pangalawa, makapagbigay ng impormasyon. Pangatlo, makapagpaliwanag ng mga ideya. Pang-apat, maghikayat ang iba na pahalagahan ang komunidad. Paano gumawa ng magandang presentasyon? Magsalita ng malinaw.
tumingin sa mga tagapakinig. Gumamit ng magagalang na pananalita. Magsalita ng may sapat na lakas ng boses. Gumamit ng larawan o timeline. Maging handa at may kumpiyansa. Ang presentasyon ay isang paraan ng malinaw at maayos na pagbabahagi ng ating kaalaman sa iba. Sa pamamagitan nito, na ipakikita natin ang ating pag-unawa sa mga pagbabagong naganap sa komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Kinakabahan kang magpresenta sa klase. Ano ang dapat mong gawin? Ano ang pinakamainam na ipakita sa presentasyon tungkol sa komunidad? Bakit mahalagang magsalita ng malinaw? Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa mga pagbabagong naganap sa komunidad? Ano ang pinakamahalagang natutuhan sa paggawa ng presentasyon? Gawin natin, isulat ang tama o mali. Gawin natin. Gumuhit ng timeline o poster tungkol sa pagbabago sa komunidad. Ika-4 na araw. Pakikilahok sa mga simpleng talakayan ukol sa mga pagbabagong naganap sa komunidad. Tingnan at ikwento. Gamit ang larawan, sabihin ang mga pagbabagong naganap dito. Ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Alin sa mga pagbabagong ito ang nakatulong sa inyong komunidad? Bakit mahalagang pag-usapan ang mga pagbabagong nagaganap sa ating paligid? Ngayong araw ay matututuhan nating makilahok sa isang simpleng talakayan habang nagpapakita ng paggalang at pakikinig sa opinyon ng ating mga kaklase. Ano ang talakayan? Ang talakayan ay ang maayos na pag-uusap ng dalawa o higit pang tao tungkol sa isang paksa upang magbahagi ng kaalaman, karanasan o opinyon. Bakit mahalaga ang talakayan? Una, magbahagi ng sariling ideya. Pangalawa, upang makinig sa opinyon ng iba. Pangatlo, upang matuto ng bagong impormasyon. Pang-apat, upang makahanap ng solusyon sa mga suliranin. At pang-5,
upang magkaroon ng pagkakaisa. Paano maging mabuting kalahok sa talakayan? Makinig habang may nagsasalita. Magtaas ng kamay bago magsalita. Gumamit ng magagalang na pananalita. Igalang ang opinyon ng iba. Magsalita ng malinaw at may sapat na lakas ng boses. Tama o hindi tama. Mag-thumbs up kung wastong asal sa talakayan at thumbs down kung hindi. Nakikinig habang may nagsasalita. Sumisigaw habang nagsasalita ang kaklase. Nagtataas ng kamay bago magsalita. Iginagalang ang opinyon ng iba. Pinagtatawanan ang nagsasalita. Ang talakayan ay isang maayos na paraan ng pagbabahagi ng kaalaman, karanasan, at opinyon. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. May talakayan tungkol sa bagong parke sa inyong barangay. Ano ang iyong gagawin? May kaklase kang nagsasalita, ngunit hindi mo kapareho ang opinyon. Ano ang dapat mong gawin? Ano ang pakinabang ng talakayan tungkol sa komunidad? Kung nais mong magsalita sa talakayan, ano ang dapat mong gawin? Paano makatutulong ang isang batang tulad mo sa pag-unlad ng komunidad? Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!